So mga sanggay, alamin po natin ang impormasyon tungkol po sa mga kababayan po natin na nawawala di umano doon mismo sa Israel nung sumiklab itong biglaang digmaan. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Bago po tayo magsimula mga sanggay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa baba ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At syempre kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So medyo mga sanggay, mabigat impormasyon ngayon. Bad news para sa mga Pilipino dahil po sa nangyaring paglusob nitong Hamas terror group, no? May mga Pilipino umano na nawawala, mga sangkay. Ito, mga sangkay, alamin po natin. I did raise the issue when I met the Israeli Minister of Foreign Affairs, Eli Cohen, the other day, and I did ask him specifically, what can we do in order to help and support the OFWs? And the answer is very clear. So ito po yung ambassador ng Israel na narito sa Pilipinas. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. We do not discriminate. Nakikipagtulungan na sa pamahalaan ng Pilipinas ang Israeli authorities upang mahanap at makontak ang 7 Pilipino na sinasabing unaccounted pa rin hanggang sa ngayon. So, ibig sabihin, hindi pa rin po nila makita itong 7 Pilipino. Kaya hinahanap pa, mga sangkay. So, ang tanong dito, nasaan nga ba sila? Sila ba ay napasa kamay nitong sinasabing Hamas terror group? O nagtatago lamang, mga sangkay? Dahil nga po nung sumiklab itong gulo doon po sa Katimugan, marami po yung mga naabutan na lamang po, mga sangkay. Kawawa po talagang ginawa ng Hamas. So, may mga kababayan po tayo ngayon, and I hope na malaman po ito ng maraming Pilipino dahil nga po, napakahalaga na makabalik po sila ng safe. Mula nang muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, na ipaabot na nila sa Ministry of Foreign Affairs sa Israel ang ulat hinggil dito at tiniyak na kasama rin ang mga foreign national sa kanilang binibigyang prioridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ayan na, mga sangkay. Alam nyo, ayon nga po sa mga kwento ng ating mga kababayan na nag-work doon po sa Israel, isa po sa paborito nilang puntahan para magtrabaho ang Israel dahil napakababait daw po sa kanila. Okay? Sa marami pong mga bansa, Israel po, wala po silang masabi kung paano ang treatment sa mga Pilipino. At hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Siguro magtatanong na lamang po tayo dito mismo sa ating vlog sa mga nakakapanood na mga dating OFW dyan po sa Israel o mga nasa Israel mismo ngayon. Totoo ba na ang mga Jewish or mga Israelites mababait na amo? Just comment down below. Paliwanag ng opisyal, sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 100 hostages na ang hawak ng Hamas militant group. Grabe, 100. Pero mga sangkay, marami na rin to eh. Pag 100 eh. 'Di ba? Napakarami nilang bihag ngayon. At hindi natin alam kung itong 7 na nawawalang Pilipino ay kabilang dyan. Gayunman, ipinaliwanag nito na sa ngayon ay talagang pahirapan ang pagtukoy sa identities ng mga bihag. And they kidnap not only soldiers and not only men, they kidnap women. Yun kasi ang gusto natin malaman, mga sangkay, kung sino-sino nga ba, ano yung mga pangalan. Elderly people, children, it's shocking. There are probably also other nationals that have been kidnapped. It's very difficult to account for who exactly was kidnapped. The Israeli security forces are analyzing the footage that we were able to get in order to identify those who have been kidnapped.
Samantala, sa panayam kanina ng UNTV News sa isa sa mga leader ng Filipino community sa Israel, Ito. sinabi nito na sa ngayon ay hindi na sila makalabas ng bahay upang makabili sana ng kanilang mga pangangailangan. Grabe, no? Iyan mga sangkay, tingnan nyo na lang. Ito yung moment na naabutan itong mga Israelites at saka marami po mga sangkay, meron din po mga foreign visitors na nandito, nakikiparty mga sangkay, namamasyal, then bigla pong pumasok itong Hamas. Kaya marami po naabutan at kawawa po talaga yung kinahinatnan nila mga sangkay. Sa ngayon po, magmula po na nag-start yung gera, hindi na po kami makalabas kasi once na kasi parang ghost town yung nakaraang araw, parang ghost town yung aming lugar. Grabe. Pag lumabas ka, wala talagang sasakyan, walang tao, napakatahimik, nakakatakot. Binibigyan po kami ng advice na ihanda yung mga importanteng dokumento, tapos maghanda ng tubig, mga flashlight kasi nga may kumakalat na mensahe na baka mawalan kami ng kuryente at tubig dito. Ayon kay Mang June, bagaman puno sila ng takot ngayon sa gitna ng nangyayaring giyera sa Israel, sinabi nito na nais pa rin nilang manatili doon ng ating mga kababayan dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang mga trabaho. Yung talagang ng mga Pilipino, no, work. Kailangan mag-work kasi yung mga family na nasa Pilipinas, sila po yung inaalala mga sangkay ng mga OFW. Ganun po magsakripisyo yung mga kababayan natin na nasa abroad. Kaya naman, saludo po tayo. Humiling naman ito ng dasal mula sa ating mga kababayan at pinasalamatan ang suportang ibinibigay sa kanila ng ating pamahalaan. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin, sa inyong dasal para po sa aming kaligtasan sa ngayon. Kasi ang gera po ngayon ay masyadong worse ko ikukumpara sa dati. Grabe. At doon po sa gobyerno, sa ating gobyerno, maraming salamat po sa suporta ng embahada. Hindi naman po tumitigil ang embassy sa pagtulong sa mga Pilipino. Yun ang maganda, yung Philippine Embassy na nasa Israel ay talagang tumututok sa mga Pilipino. Bernard Daddy's UNTV. Okay, again, may mga Pilipinong nawawala. At sana mga sangkay, pagdasal natin na itong nawawalang mga Pilipino ay hindi po bihag. Hindi mapasama sa nasa higit 100 na hawak ngayon ng Hamas. So, pag-pray po din po natin na magkaroon ng divine intervention ang ating Panginoon, bagamat hindi po talaga makikipag-areglo yung Israel Ayaw po talaga nila. Ngayon kasi mga sangkay, humina po ng lakas ng ang lakas ng Hamas ay bagsak na. Kumbaga yung pakpak nila ay pilay na. Hindi po sila makalabas sa Gaza. Pinapalibutan po sila ngayon ng mga puwersa from Israel. At lahat po ng mga border, kahit pa po may lumusob na ibang mga bansa, nakapaligid na po yung mga sundalo. Kaya naman mga sangkay, mahihirapan po talaga dito itong Hamas. Well, what is your opinion? Just comment down below. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga sangkay, pakisubscribe po muna itong isa kong YouTube channel sa YouTube. Hanapin nyo lamang Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.